Paano ba maging isang kontrabida ang isang Raquel? Minsan nanggagalit yung mga anak ko. Ma, wala ka na sa shooting, nandito ka na sa bahay. Noong mga panahon ng kasagsagan ng pelikula at kasikatan ni Raquel Montesa, na kung saan ay kontrabida siya ni Nora Honor, may kinatatakutan siyang gawin sa kanya ng mga fans. Yes. Ano yun? Kaya hindi ako ma-attend ng mga premiere night, no? Hindi ako pumupunta kasi ako yung kontrabida ni Ate Guy. Baka mamaya, blade ako talagang, may nagbabanta talaga. Talagang nangangatog ako. Iniisip ko, naku, Diyos ko, baka mamaya dito na ako matuluyan. Kayo po ay nakaranas sa dalawang veteranang aktres, kumbaga masabi ay mas bata sa iyo, ng pambabastos. Ano reaction mo? Nandiyan kayo ngayon, bukas nandiyan na rin kayo sa baba. So, ganyan na ugali nyo. Meron din maggaganyan sa inyo. Alam mo naman siguro ang issue ngayon na pinag-uusapan. Awayan ng mag-inang Carlos Yulo at Angelica. Ikaw bilang isang nanay. Kahit sabihin na natin siya na pinakamasamang ina, kahit sabihin niya inuubos niya na lahat ng pera ko, I will still give due respect sa'yo kasi nanay kita. Kung si Carlos Yulo ay nandito sa ating harapan ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ay naku, wala kang kwentang tao. Ala kang kwentang tao? Ikaw lang kakalimutan mo? Bakit? Aanga-anga ka? Tanga! Dakila ka! Dakilang tanga. Pero huwag kang magagalit kasi dakila ka naman. Nakakaya ko, pinapakita mong tanga ka? Ay, excuse me. Bakit mo ako interview dito? Alam mo, hindi ka dapat nag-host ng programa kung makakalimutin ka. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng ating viewers and listeners. Aba! Nandito ako ngayon sa napakabonggang resort na kung saan matatagpuan sa Balayan, Batangas City. Tanaw namin dito yung napakagandang dagat at ang mga bundok. Well, kanino pa nga ba ito? Siyempre, ang ating friendship, ang ating kaibigan, Raquel Montesa. Ay, hello. Ako, salamat, Morley. Ginest mo ko. Kasi na pinanonood ko yung vlog mo. Number 1 fan, di ba? Number 1 fan mo ko. Ang tagal na kitang nililigawan. I know. Kaso Kaya, nasa Amerika ka. yes, totoo. Oo. Pero kahit na nasa Amerika ako, pinanonood pa rin kita. Talaga. Live sa DZRH. Yes. Kasi nag-ano ako, nagko-comment ako. At syempre, magkasama tayo sa DZRH. Of course, ang ating flagship. Raquel, kumusta ka na? Okay naman, happy naman, contented. Siyempre, parang hindi ka makukontento rito. Ang ganda-ganda ng iyong resort. Uy, hindi akin to. Sa pamilya to. Sa pamilya nyo. Oo. And of course, bukod sa resort, meron pa siyang farm. Sa pamilya rin yan. Ako, napaka-humble naman itong ating kaibigan. Napaka-low profile. Hindi akin sa pamilya. Sa Ayun. mga anak ko actually. Sa Ilan kanila. ba naging anak mo? 4. Sino-sino sila? Eldest ko si Ryan, sumunod si Simon, si Maffy, at saka si Judge, yung bunso ko. 4 sila. 3 boys and may unika iha si Maffy. Kumusta na si Ryan? Ano na ang takbo ng buhay niya? Ano ang kanyang trabaho? Okay naman. Maganda rin yung love life niya. Happily married siya kasi yung kanyang asawa si Bea, lawyer, napakabait. Tapos may mga anak na rin sila. They're doing good. Mababait yung mga manugang ko. Si Simon ng... Si Simon naman, happily married din siya, nasa US na. Yung aking manugang na si Early, tapos yung anak nila si Ashley. Maligaya naman, mababait. Sabi sa'yo, mababait ang mga manugang ko eh. Pati mga apo ko, mababait. Si Mappy. O si Maffy, happily married din siya kay Robin De Rosa, dating artista. Naku, maganda storya ng buhay ng anak kong yun. Nung araw, nagtitaping ako ng Sana Ikaw Na Nga. Anak ko si Robin doon. Eto si Maffy, I think she was 11 years old lang siya noon. Sabi niya, masama ako. Sabi ko, bakit? Basta sama ako, hindi ko alam. Crush pala niya si Robin De Rosa. Sorry anak, chinismis na kita ha. Pagdating doon sa taping, talagang doon siya sa tabi ni Robin. Baluktot yung dila ni Robin sa Tagalog. Tinuturuan niya talaga. Silang magkakaklase, mga taga-Saints ko, talagang crush nila si Robin. So parang may edge na siya. Kasi kasama ko nga. And one time, to si Robin, hindi naman niya siguro alam na crush siya nung anak ko. Nagsama ng girlfriend. Naku, ang sama ng loob ng anak ko. Sabi niya, ma, uwi na ako. Kaya tid mo ako. Sabi ko, bakit? Kasi bakit siya nagdala ng girlfriend? Nandito ako. Eh, hindi naman siya nililigawan. Hindi, tsaka bata
Bata pa siya. Diyos ko, 11 years old. Nagtampo. And since then, hindi na siya sumama sa taping. So, nung makagraduate ng nursing yung anak ko, nung after nung makapasa sa board, nagpunta ng Boracay. Nagkita sila ni Robin doon. So, sabi niya kay Robin, oh, you do not remember me. I'm the daughter of Raquel Montesa. Nung sinabi yun na, doon na nag-umpisa. At hanggang ngayon? At hanggang ngayon, happily married sila. Ilan ang anak? Wala po. Wala pa. Wala po silang anak. But they're happily married. Yung pang-fourth mo, sino? Si Judge, yun yung bunso ko. Okay. Happy naman si Judge kasi maganda yung trabaho niya na pinadadala siya kung saan-saan abroad. So, in a year, siguro mga 5 to 6 times siya nasa abroad. Marami siguro ang nagtatanong, sino nga ba si Raquel Montesa? Nasa showbiz ba siya? Singer ba siya? Ano nga ba ang pinagdaanan ng isang Raquel Montesa? Raquel, question ko lang Yeah, sa'yo. sure. Paano ba nag-start ang buhay showbiz mo? Nung araw, ewan ko kung natatandaan nyo, merong night owl. Sumali ako doon, nag-miss night owl ako. I was only 12 years old. Ang mga kasama ko noon, si Hilda Coronel, tsaka si Jessica Pica. Ay, parehong maganda. Oo. So ako nanalo ako ng month ng January. Tapos si Jessica, I don't know what month. Tapos si Hilda Coronel. Jessica pala ang nanalo na Miss Night Owl of the Year. Tapos itong si Hilda, kinuha siya ng Leia Production. Ako naman, hindi na akong person ng artista kasi nga, nag-aaral pa ako. After that, yung kapitbahay namin kasi, ang kapatid niya si Edna Luna. Si Edna Luna, she was the first Jezebel. So yung kapatid niya, si Kaloy, legman siya ng Premier Production. Sabi niya, kunin kita, sabi niya gano'n, kasi merong parada, mag-stand-in ka lang kay Pilar Pilapil. Ang pelikula nila is El Pinoy Matador, Dolphy and Pilar Pilapil. Batang-bata pa ako, siguro 14 years old o 13. Basta gano'n. Mag-stand-in lang ako kay Pilar sa parada. Kasi nga kamukha ko daw si Pilar that time. Sige. Tapos din na-enjoy ko kasi mga tao kinakawayan ako. Sige, uy, para ako artista, di ba? Kinakawayan din ako. Feeling artista. Feeling artista din ako. So sabi niya, sige, daling kita sa Aladdin Production. Pagkakita sa akin ni Mr. Valenzuela, yung may-ari ng Aladdin Production, sabi niya, sige, sign in kita. Di pinapirma ako ng kontrata. Yung pangalan ko kasi, hindi pang showbiz. Ano ba ang pangalan? Maria Teresa Ronsabil. So, hindi siya pang showbiz. Tapos sabi nila, kamukha niya si Raquel Welch. Raquel ang pangalan niya. Okay. Hanap ngayon na apelido. Ewan ko kung natatanda mo si Rico Bello Umagap. Okay. Sabi niya, okay, mamili ka. Anong gusto mo? Montesa o Vergara? Ayoko ng Vergara. Gusto ko Montesa. So, yun yung naging story nung Raquel Montesa. Actually, introducing lang ako na kapatid lang supposed to be. Yung bida, hindi niya masabi yung dialogue niya. Sabi nga si Artemio Marquez, ikaw nga iha, sabihin mo nga yung dialogue niya. Sinabi ko yung dialogue. Ikaw na yung bida. Ay, ako na kagad ang bida. Tuwa naman ako. Ako na yung bida. Ang masaklap nito, walang nanood ng pelikula. Ang flap yung pelikula. Pwede ka magbisikleta sa loob ng sine. Siguro, sakit naman ito. Tapos sabi nga ni Mang Temyong tsaka ni Marivic, si asawa niya, meron silang tower production. Sabi nila, kukunin ka namin artista. Pero magkukontrabida ka kay Nora Ono. Sabi ko, takot ako, magkukontrabida ako. So, sige. Tapos yun na, nag-umpisa yung Nora in Wonderland, kontrabida ako ni Ate Guy. Tapos noon, ginawa akong bida nila, hindi naman bida, kundi yung kapartner lang ng bida. Yung silang tatlo, sila Portia Ilagan pa. Nako, bidang-bida si Portia before. Nag-artista ba si Yes! Silang tatlo ang title. Nako, Kumusta naman? okay naman, kumita naman. Kasi ang bida nun si Angelito Marquez, yung anak ni Mang Temyo, Dante Barona, at saka siya. So sila yung silang tatlo. Ako, ang kapartner ko si Angelito Marquez. Tapos may ginawa pa akong Johnny Baby Please Come Home. Si Angelito Marquez pa rin ang kapartner ko. And then, kinuha ako ni Kuya Ike dun sa kanyang Wow Beauties, sila Gina Alahar, ako, yung mga nila noon. Tapos si Kuya Germs, nilapitan ako. Sabi niya, Raquel, pasok kita sa Pampagita. Sabi ko po, anong gagawin ko doon? Sabi niya, gawin kitang kontrabida ni Nora Ono. Ulit! So, kinuha niya akong kontrabida ni Nora. Kung may gusot, may lusot. Takot ako noon kasi may Lucky 12. Na yung Lucky 12 talaga, oh my God. Ginawa ko. Pag nandyan yung Lucky 12, nandun ako sa tabi nila. Ayoko kasing, nila ako na baka anuhin ko si Pipo. Ayoko nang gano'n. Baka agawin mo. Oo. Kaya silang friendship ko, tsaka si Ate Guy. Hindi ako dumidikit kay Pipo. Tatakot ako. Isa pang revelasyon. Nung mga panahon ng kasagsagan ng pelikula at kasikatan ni Raquel Montesa, na kung
sana ay kontrabida siya ni Nora Honor, may kinatatakutan siyang gawin sa kanya ng mga fans. Yes. Ano yun? Ang i-blade ako. Kasi nang be-blade talaga Ay, nagwawasak sila? Oo. Kaya hindi ako ma-attend ng mga premiere night noon. Dati kasi uso, pupunta kayo ng live theater, diyan kayo meet and greet ng mga fans, sasabitan kayo ng mga sampagita. Hindi ako pumupunta kasi ako yung kontrabida ni Ate Guy. Baka mamaya, blade ako talagang, may nagbabanta talaga. Pero ang taray-taray ng itsura mo, no? Oo Pagdating naman, sa screen, oo no? naman. Alam mo, gusto ko magpasalamat kay Bella Flores at si Anita Linda. Bakit? Kasi si Bella Flores, kumbaga sa hindi siya mataray sa totoong buhay. Mabait siya, tinuturuan niya ako. Sabi niya, etong gawin mo. Ganyan ang acting na gawin mo. Huwag mo kong gayahin, nakataas ang wag. Sabi niya, mawa ka ng sarili mong acting, tuturuan kita. So, yun naman, inadapt ko naman yung ano niya. Tapos si Anita Linda naman, tinuturuan naman niya ako paano umiyak, saan ako huhugot, paano ang gagawin ko. So, very thankful ako dun sa dalawang tao na yun. Ano-ano ang mga pelikulang nagawa mo kay Nora Honor at ilan ito? Ay, marami na. Nora in Wonderland, Kung May Gusto't May Lusot, Kondesang Basahan, Sapin-Sapin Patong-Patong, Bakit Bughawan Langit, at ang pinaka-memorable ko, Bona. Ikaw yun ang apidong kay Nora Honor. Nag-aaway kami ni Nora. Talaga naman. Nakakatuwa yun kasi worldwide yung distribution ng Bona. Lahat kami doon. Hindi lang naman ako. Lahat kami na-notice doon sa pelikulang yun. Because of Lino Broca. Kung may Nora Honor, syempre may Vilma Santos. Oo naman. Ano-ano na pelikula nyo ni Ate B? Terrible Double, sila ni Chiquito, at saka Dalagang Nayon, na ang kasama naman niya si Romeo Miranda. Darna and the Giant. Ano nang role mo doon sa Darna? Wala, inapakan lang ng giant. Ang ganda ng role mo, Tawa ng tawa yung mga anak ko. Kasi nung maliliit pa sila, pinapalabas sa TV. Sabi niya, si Mami at si Daddy, nakita tumatakbo. Ay, hinapakan lang sila. Sabi ko, walang ya kayo. Cameo role yun. Sabi ko gano'n, pero tama, markado. Hinapakan ng higante. Nabanggit niya ang daddy. Alam niyo ba kung sino ang napangasawa ng isang Raquel Montesa? Isang mahusay na aktor din. Isang singer at magaling na mananayaw. Of course, ang ating friendship. Yes. Ayan. Walang iba kung hindi si Jun Soder. Yes. Ayan. Ang aking husband na nandun ngayon sa farm. Next time pupunta tayo doon. Siya interviewin natin. Daddy ko si Jun pag nasa ano kami, sa DCRH kami. Kumusta naman? Paano naman nangyari ang ligawan sa inyo ni Jun? Kasi si Jun, ang daddy niya, producer, tsaka director, tsaka artista, si Virilio Garcia, na merong program sa Channel 5, Lights, Camera, Action, at tsaka Tindahan sa Nayon. One time nagkita kami ni Jun. First time namin magkita sa ABS-CBN. Nilapitan niya ako. Sabi niya, di ba ikaw si Raquel Montesa? Sabi ko, oo. Sabi niya, ako si Jun. Oh, kilala kita. Sabi ko si Jun Soler. Alam mo, matagal ka na hinahanap ng daddy ko. Bakit? Gigiguess ka niya sa Lights, Camera. Okay, go. Tapos noon, ewan ko siguro talagang destiny. Lahat ng taping namin, lahat ng kami lagi ang magka-partner. Hindi naman namin sinasadya. Laging kami magka-partner. Hanggang sa iyo, niligawan na ako. Tapos gines na rin nila ako dun sa program nila. Tapos yung daddy nila nagtayo ng program na Rock Revolution na kaming dalawa ang Channel 11. Kumita ba? Siguro tumagal din ng mga 6 months. Tanong mo kung bakit? Bakit? Kasi inabutan kami ng martial law. Sarado lahat ng channel. Tapos? Wala na. Bukod dun sa nagbida ka na unang-una na nag-flop, may mga sumunod pa bang pinagbidahan mo? Ay, oo naman. Nakapartner ko si Roberto Gonzales, yung Sa Ngalan ng Batas, si Ramon Zamora. Anong title nitong kay Ramon Zamora? Enter the Dragon. Enter the Dragon. Oo. Kumusta naman? Kumita? Oo, si ano okay, yan at least nakabakot. Oo. Tsaka hindi, nung mga panahon na yun, kumikita mga pelikula ni Ramon. Tapos yun na, pinag-concentrate na ako sa singing ko. Kasi kanta-kanta na ang beauty ko noon. Tapos nag-abroad na kami mag-asawa. Kami dalawa ni June. Ang magandang boses ni June. Oo, may plaka siya. Oo, Tapos, yun, lagi na kami nag-abroad. Kami yung mga unang Japayuki. Alam mo yun? Kami yung unang nagpunta ng Japan. That was in 1977. Kayo yung mga unang Japayuki. Oo. Kumusta yung sa Japan yung work dati? Okay naman ang trabaho namin kasi talagang singing lang. Tapos, pag-uwi namin, syempre may pera kami. Kayo yung mga unang mayayaman ng Japayuki. Oo, kasi yung kinikita namin, nagpagawa kami ng bahay, bumili kami ng sasakyan. Tsaka nag-uumpisa na kasi kami dalawa ni June noon. Dahil anak na namin si Ryan noon. So yung kinita namin sa Japan, yun yung pinag-umpisahan namin. Alam mo, may nakalimutan ako. Ano? Ang maglagay ng hikaw. Oo nga, yan ang gusto ko. Ano na yung hikaw ko? Yan ang gusto ko. Alam mo, yan ang namimiss ko sa'yo. Alam mo, pagkaba ko, bakit mo
Wala akong hikaw. Ayan po, nakapag-hikaw po ako. Anything goes, di ba? Pag may live kang programa, anything goes. Raquel, sa pagiging kontrabida mo, sa dami-dami ng mga pelikula mo, ilan bang pelikula ang nagawa mo? Siguro nasa mga 60 plus. Nagkaroon ka ba ng mga acting award dyan? Wala. Ay, ba, bakit? Ba, ewan ko. Hindi ko alam. Hindi naman ako dyan. May kanya-kanyang criteria yan. Oo. Eh, siguro hindi nila gusto yung acting ko. It's okay. Ang importante naman sa buhay artista ay nagagampanan mo ang Oo. iyong role. Exactly. Tsaka natutuwa na rin ako kasi halos lahat ng nakakapanood, maganda yung feedback nila sa akin. So, wala naman akong narinig na, actor naman to. Wala naman. Awa ng Diyos, magaganda naman yung feedback nila. Paano ba maging isang kontrabida ang isang Raquel? Nako, pero sa totoo lang, mahirap pag kontrabida. Masakit sa dibdib. Hindi katulad ng kapag bida ka, yung ba ang acting mo, subdued. Pag kontrabida ka talaga, you have to raise your voice. Kailangan ipakita mo na mataray ka talaga. In which hindi naman ako mataray. Karamihan daw kasi ng mga kontrabida, siya ang mga bida sa tunay na buhay. Sila yung mga babae. Gladys Reyes, Oo, diba? mabait yun. Oo. Belia Flores, Oo, Celia oo. Rodriguez, Oo. talayo ka pa. Bakit Oo, mabait? Oo, sa totoo lang. Ikaw, mabait ka. Raquel, yung pagiging mataray mo, yung pagiging salbahe mo on screen, nadadala mo ba yan sa pagtulog mo? Minsan nagagalit yung mga anak ko. Ma, wala ka na sa shooting, nandito ka na sa bahay. Babaan mo yung boses. Kasi kung magsalita daw, parang kasigaw palagi. Sabi ko, sensya na kayo kasi kagagaling lang sa taping. Dala-dala ko pa yung laging paggalit magsalita. Kapag gumaganap ka bilang isang kontrabida at naipalabas na ang isang pelikula o teleserye nagkasama ka, ano ang reaction sa iyo ng mga tao? Dumating sa puntong ng buhay mo na binato ka, inaway, kwentuhan mo Oo, kami. marami na, ilang beses na. Minsan nga, merong isang tao, hindi ko nasasabihin kung sino, galit na galit siya sa akin. Hindi naman niya ako kilala in person. Kasi sabi niya, ay, ayoko dyan sa tao niya, niya, inaapi niya si ganito, si ganyan. Tapos nung ma-meet niya ako, sabi niya, oh my God, I'm sorry. Sabi ko, bakit? Kasi, alam mo ba, gusto ko tong tusukin na nga. Stick lang. Bakit mo tutusukin ng fish? Kasi sabi niya gano'n, inaway mo si ganito, sinabunutan mo si ganyan. Pelikula lang yun, hindi naman totoo. Sabi niya, tanga ko rin, pinatulang ko yun. Anyway, thank you pa rin. Kasi it means effective. Nagmarka sa'yo. Role mo. Sa pagiging artista mo, sa hinaba-haba ng pagiging artista mo, dumating ba sa punto ng pagiging actress mo yung nabastos ka? Oo, maraming beses. Sa paanong paraan? Usually, mga bagong artista. Mga nag-uumpisa pa lang, hindi sila marunong gumalang sa mga senior. Siguro, hindi naman nila ako kilala. I don't care kung hindi nila ako kilala, okay lang sa akin. Pero yung magbigay ka man lang, kasi yun yung unang-unang tinuro sa amin before nung bago ako nag-artista. Bigay galang kayo sa lahat ng nakakasama mo. You start from the crew, sa pinakamababa, up to the senior stars. Kinakailangan magbigay galang kayo. Meron bang At ganyan ngayon ang kabataan? may mga iba na meron, no? Sila na nagpapakilala. Good afternoon po. Isang may pupuri ko, namatay na. Si Rico yan. Yun talagang batang yun, nung lumapit sa akin, I don't know him from Adam. Hindi ko siya talaga kilala. Nilapitan lang ako. Hello po, good afternoon po. Ako po si Rico yan. Oh my God, sabi ko gano'n. Sikat na sikat siya that time. Sabi ko, kilala kita, iho. Sabi ko, you can call me Tita Raquel. Opo, magandang hapon po. Yung ganun ba? Simple na hindi mo expected na yung batang ganun. Siguro, dahil tinuruan din ng magulang, tinuruan din ng handler na matuto kang magbigay galang sa mga kasama mo. Kayo po ay nakaranas sa dalawang veteranang actress. Kumbaga masabi ay mas bata sa iyo ng pambabastos. Ano reaction mo? Wala, di ko sila pinapatulan. Ang katwiran ko lang, nandiyan kayo ngayon, bukas nandiyan na rin kayo sa baba. So, ganyan na ugali nyo. Meron din maggaganyan sa inyo pagdating ng araw. Kapag napapanood nyo itong dalawang actress na ito, ano pa naman to? Visible pa yeah, showbiz. oo, they're always there. Oo. Anong reaction nyo? Wala lang. Hindi ba lang siya nanghingi ng sorry sa inyo mapanood? Ay, hindi. They don't care. Parang invisible sa kanila as if you do not exist. Kaya ako naman, okay lang, di ba? No, my life will go on. Kahit hindi mo ako pansinin, okay lang. Kasi hindi naman ikaw kaparte ng buhay ko. I have friends, but I have few good friends na mababait, na hindi naninira ng kapwa, na hindi naninita. These are the friends that I cherish. Sila, I cannot consider them my friends kasi basto sila, hindi marunong magrespeto. At itong panahon ninyo, hindi ganon. Ay, wala. Yung mga kasabayan ko noong 70s, lahat yan, from Nora, Vilma, Marian de la Riva, yung mga sumikat na yan, hanggang kina Elizabeth Oropesa, hanggang kina Gloria Diaz. Alam mong wala silang masamang
tinapay, everybody's their friend. At yan ang batch mo. Yan ang batch ko. Batch Sila mo. Rio Locsin, sila Alma Moreno. Sa malalaki, Altantay. Altantay, Bobot Mortiz, Rudy Fernandez. Rudy Fernandez, sila Tirso Cruz. Rene Imperial. Yes, yan ang mga taong talagang wala silang ere sa ulo. Na mababait talaga. Tsaka yung hindi ba uso yung siraan na, in fact, pag wala kang trabaho, tutulungan ka pa nila, they'll help you to get a job. So, ang laki ng pagkakaiba ng artista no sa artista ngayon. Oo, walang siraan. Meron ding mga nag-aaway kasi wala namang perfecto. Pero hindi yung to the point na sisiraan yung kapwa nila artista. Hindi man dumating sa ganun. Nagpa-sexy ka ba nun? Sexy in the sense na sexy lang na sexy sa pananamit. May ginawa ako dati yung Makamandag si Adora. Kaninong pelikula to? Sa'yo? Laila Hermosa, siya yung title role. May ginawa din ako si Emma babae. Si ano naman yun, Janet Bordon. Hanggang kissing scene lang ako. Ba't parang nangihinayang ka sa kissing? Kasi si kissing scene lang ginawa ko. Hindi sa totoo lang kasi, ang katawan ko kasi hindi naman pang sexy. Kasi may mga bilbil. At nangihinayang ka? Nanginayang ako kasi hindi ako sexy. Kala ko nangihinayang ka dahil wala kang mga bed scene. Wala. Ay, meron ako isang bedsheet. ano? Kay Jay Ilagan, Bakit Bughaw ang Langit? Oo. Pero wala lang. Magkatabi lang kami sa kama. Nangihinayang. Magkatabi lang kami talaga. Pero sa totoo lang, sa hinaba-haba nga ng tinakbo mo sa showbiz, bakit ka huminto? Actually, hindi naman ako huminto eh. Nandito pa rin ako. Bago ako umalis, punta ng US. Ang dami kong ginawa sa Viva Max. Kaso, ang role ko, Lola, Nanay, Yaya. Akala ko, natupad yung pangarap. At long last, natupad yung pangarap. Diba? Marami rin akong ginawa sa Viva Max. Marami akong mga nakasama na, sila Mark Anthony, nakasama ko yan, Joko Diaz. Sila yung mga kasama ng mga batang sexy. Ano yung huli mong ginawa? Usoy. So, hindi ka nawala. Hindi ako nawala. Alam mo ba, nilapitan nga ako ng assistant director. Sabi niya, Tita Raquel, okay lang ba sa'yo na miga ka sa kabaong? Alam mo ka ako, 50 years na akong artista. Ni minsan, hindi pa ako nakahiga sa kabaong. Pero there's always a first time. So, pumayag ako first time. Pero, ko, alam mo, Morley, talagang nangangatog ako. Niisip ko, naku, Diyos ko, baka mamaya dito na ako matuluyan. Kasi, di ba, hihiga ka sa ataol talaga. Pero, they're very, very nice naman. Lalo na si Direk Brillante Mendoza. Magaling siya talaga. Raquel, hindi ka ba nangihinayang dahil in 50 years, 5 dekada sa showbiz, Oo. pero hindi ka nagkaroon talaga ng isang malaking break na kumitang mga pelikula na sa title role? Kung merong nag-attempt dati na ako magta-title role, babaeng badyaw, supposed to be. But something went wrong, hindi natuloy yun. Tapos meron din napunta yung role kay Vilma Santos, yung Susan Kelly. Dapat ako. Bakit napunta kay Ate Liz? Hindi ko alam. Siguro mas magaling yung manager niya o yung ano niya kaysa sa akin. Tsaka siguro mas maganda yung Vilma Santos yun, syempre. Di bibigay na lang. Pero mas bagay sa'yo ang Susan Kelly. Oo, kasi mistisa nga. Oo. Parang American. Pero sa kabila ng lahat, hindi man nagkaroon ng pagkalaki-laki-laking pelikula at nagpakabida-bida si Raquel Montesa, bida siya sa puso ng kanyang mga anak. Yes, oo naman. Gaano ka Oo. kakontento bilang isang gulang? Happy kasi ang mga anak ko mababait. With all honesty to, mababait sila from my eldest to my bunso. Kaming mag-asawa naman, we make it a point dati nung maliliit pa sila. Pag linggo, magkakasama kami. Walang tatanggap ng schedule, basta linggo, sama-sama tayo, kakain tayo sa labas, magsisimba tayo. Tapos kapag holidays, halimbawa, walang pasok yung mga bata, mag-out of town kami. Pupunta kami ng La Union, punta kami ng Baguio, o punta kami ng Iloilo, ng Guimaras. Ngayon na nakikita namin, yun naman ang ginagawa ng mga anak namin sa mga anak nila. So, ibig sabihin, respeto at pagmamahal. Yes. Tsaka isa lang naman ang sinabi ko sa mga anak ko. Kami dalawa ni June. Magmahalan kayong magkakapatid. Huwag kayong mag-away-away, lalo na sa pera. Kapag nakita nyo yung isa down, tulungan nyo pataas. Tulungan nyo ang bawat isa. Kasi tulad ko, wala naman akong kapatid. Only child ako. Wala akong malapitan. Mga pinsan ko lang yung para mga kapatid ko. Sabi ko, kayo, kung ano yung pinakain namin sa isa, yun ang pinakain namin sa inyong apat. Alam ko may kanya-kanya kayong mga ugali. Pero ang ugaling gusto ko ay yung pagmamahalan ninyong magkakapatid. Tulungan nyo ang bawat isa. Kanila to. Sa kanila tong resort. Yes, kanila. Sa kanila rin yung Farm. Yeah, kanila lahat. Tanong ko lang sa'yo, bilang isang ina, kunin ko lang yung damdamin mo. Alam mo naman siguro ang issue ngayon na pinag-uusapan. Awayan ng mag-inang Carlos Yulo at Angelica. Ikaw bilang isang nanay. O bilang ina, masakit yun. Kasi kahit ano pang sabihin mo ng winalang
hiyang-hiya kita, sabihin mo nang ginamit yung pera mo. Wala ko pa rin karapatan na pagsabihan ako ng masama. Anak lang kita. Ngayon, kung ako naman si Carlos, bilang anak, kahit sabihin na natin siya na pinakamasamang ina, kahit sabihin niya, inuubos niya na lahat ng pera ko, I will still give due respect sa'yo kasi nanay kita. At hindi ko ipagkakalat sa ibang tao kung ano yung bulok mo o ano yung masamang ginawa mo. Kasi dapat ganun ang mga anak. Respeto sa magulang. Hindi lang sa ina, kundi maski na sa tatay. Kahit sabihin mo yung tatay mo na o yung nanay mo pinakamasama, always give respect to the elders kasi hindi ka naman magiging tao kundi dahil sa kanila. Para sa'yo, ano ang ina? Ang ina, sinasacrifice ang lahat. Ang ina, hindi kakain, mapakain lang ang mga anak. Ang ina, gagawa ng paraan para mabuhay ang mga anak. At ano ang anak para sa'yo? Ang anak naman, dapat mahalin mo ang iyong mga magulang. Actually, walang obligasyon ng mga anak sa magulang. But, kung merong utang na loob ang anak, hindi na kinakailangan tumanaw ng utang na loob dahil sila na mismo ang gagawa ng paraan para matulungan ng kanyang mga magulang. Kung si Carlos Yulo ay nandito sa ating harapan ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ay naku, wala kang kwentang tao kasi nanay mo pa rin yun. Kahit na siya ang pinakamasamang tao sa mundo, nanay mo pa rin yun. Bigyan mo siya ng respeto. Alam ko, sinabi mo na hindi mo kasalanan ipinanganak ka sa... Kasi nabasa ko yun eh. Hindi mo nga kasalanan pero dapat magpasalamat ka kasi binigyan buhay ka pa rin. Pinag-aral ka pa. O maybe ginamit yung pera mo. Pero pera lang yun eh. Yung buhay mo ibinigay sa'yo ng nanay mo. Dapat respeto mo yung magulang mo. No At matter kung what. nandiyan din si Angelica, na nanay ni Carlos, ano ang sasabihin mo sa Nako, ikaw naman, dalahira ka. Hindi mo na dapat nilagay sa social media kasi siniraan mo rin yung anak mo. Kawawa rin naman yung anak mo. Kasi hindi mo dapat sirahan yung anak mo kahit ano pang ginawa ng anak mo. Okay, hindi mo gusto yung asawa niya o ano. Hindi mo dapat binobroadcast yan sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Kasi ang netizen natin masyadong direct to the point kung lalait-laitin ka. Naapektuhan ka sa mga ganyan? Of course. Pagkausaping nanay at anak, Oo, of course. Kasi ang mga anak natin, po sa akin kasi precious ang mga anak ko eh. Ipagpapalit ko ang buhay ko para sa mga anak ko. Dumating ba yung punto na yun na nagkasakit ang mga anak? Ay, oo naman. Ang pinakasakitin kong anak si Simon. Halata naman kasi medyo payat. Oo, takin ng hika. Hindi- So yun yung talagang nag-50-50 siya. Diyos ko, hindi ko na alam. Sabi ko, ang dasal ko, Lord, ako na lang, huwag na yung anak ko. Susurrender ko lahat. Mabuhay lang yung anak ko. Nangyari pa yan nung panahon ng COVID. Na COVID silang mag-asawa. Kaming namamatay. Eh, nasa Amerika sila. Nandito Oo. ako sa Pilipinas. Si Simon tsaka Simon yan, tsaka yung asawa niya. Gusto kong lumipad. Lagi ako nakatingin sa langit. Na, Lord, yung mga anak ko doon, sabi kong ganun, huwag mo naman sanang pabayaan. Ako na lang. Kung kukunin mo sila, ako na lang. Kasi mahaba na yung pinagdaanan ng buhay ko. Sila nag-uumpisa pa lang sila sa buhay nila. Ang sakit nun, ano? Kung mawawala ang anak mo na napakabata Oo. pa. Tapos, alam mo bang ayaw na akong kausapin ni Simon nun? Kasi ang kulit ko, ano, takbo na kayo sa ER, magano na kayo. Okay lang. Okay daw, hindi na makahinga. Oh. Tatanungin ko yung apo ko, ano, kumusta na sila? Sasabihin na, they're okay. Kamusta na si Simon? Sabi niya, he's okay, he still has fever. Oh my God, may lagnat pa yung anak ko. Diba yung parang, pwede lang ako lumulun ng bato o sumigaw ng darna para lumipad lang papunta sa kanila. Gagawin ko, kaso wala namang bato nun. Ibang bato meron. Kilala ka bilang pagiging mataray sa isang pelikula, sa isang teleserye. Try mo nga ako, natarayan mo ako na nakalimutan ko na maglagay ng ikaw. Ala kang kwentang tao. Ikaw lang kakalimutan mo? Bakit? Aanga-anga ka? Tanga! Dakila ka! Dakilang tanga. Pero huwag kang magagalit kasi dakila ka naman. Yun nga lang, tanga. Sorry po, kasi... Ay, wala, sorry. Nakakaya ka, oh. Pinapakita mong tanga ka. Ay, excuse me. Bakit mo ako interview dito? Alam mo, hindi ka dapat nag-host ng programa kung makakalimutin ka. Sorry po talaga. Hindi pwede. Mali. Tuloy na po natin to. Sige na, tuloy na natin. Ayoko na. Ang ganda-ganda nitong lugar na ito. Ano ba ito? Soler Sea, private resort ito na pinaparent din namin. Private siya kasi walang ibang tao. You can have the whole resort for yourself. Ano ba yung matatagpuan dito? Ano Ay, ba yung- meron kaming 5 rooms na for rent. Tapos meron kaming game room. Tapos meron kaming infinity pool na meron jacuzzi. Ilang room to? Actually, yung amin, private yon sa amin. Yun, hindi namin pinaparent yan. Meron kaming room dito. Bali, 1, 2, 3, 4, 5 rooms na pinaparent namin. Paano makapagre-rent? Tawagan nyo lang ang aking unika iha na si Mafi Soler da Rosa. Siya ang nakakaalam. Ano ba yung mapinagkakabalahan mo? Ano ba yung pa-plug mo? Dear Ate Raquel, every Saturday, nakabra sa DZRH. Dear
Dear Ate Raquel. Yung Dear Ate Raquel. Yeah. Ano ito? Anong content nito? At to, nagbabasa ako ng mga liham na galing sa mga hingi sila ng advice na tungkol sa love life nila, tungkol sa problema nila sa asawa, problema sa boyfriend, problema sa anak. In other words, all aspects of life, yung problema nila sa buhay nila. Pati nga yung may na-inlove sa pare, na anak ka ng pare. Ano ito yung parang kay Chadeli? Parang Chadeli. Pero siguro dahil anak din ako ni Chadeli. So, nabibigyan din niya ako ng advice. Pati yung Tagalog ko, natuturuan niya ako. Kasi baluktot daw yung Tagalog ko. Tapos, yung kapag nagsasalita ako, dapat daw yung Tagalog ko, pangit daw yung nakakainis. Ang root word mo is inis. Bakit nakakainis? Dapat nakaiinis. So, yun yung mga natutuhan ko sa kanya. Ina-apply ko naman doon sa program ko. At 6 years na kami, sa November. And I'm very thankful kasi yung mga nakasubaybay sa atin before, hanggang ngayon nakasubaybay pa. Ayun na. Ang kasama ko, ang kaibigan ko sa DZRH, ang kabanggaan ko lagi sa DZRH, kwentuhan kami, of course. At this time, marami kayo natuklasan, marami kayo natutunan sa aming kwentuhan. Thank you so much. Thank you rin. Maraming salamat. Naku, Marley! Thank you. Yung hikaw mo, ha? Ako Thank po you si rin. Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yes! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.